Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang I Am Mother. Halina't simulan na natin. Ang kwento ng pelikula ay nakatakda sa isang dystopian na hinaharap kung saan naglaho na ang mga tao. Bago ang kanilang pagkalipol, pinaganya ng mga siyentipiko ang isang bunker bilang panukalang reserba upang muling maparami ang sangkatauhan. Pinamamahalaan ang bunker ng isang AI robot na tinatawag na Inang. Siya ang may tungkuling pumili mula sa libu-libong embryo ng tao at palakihin ang isang mahusay na nilalang na magiging tagapangalaga ng mga susunod na henerasyon. Sa simula ng pelikula, sinuri ni Inang ang 63,000 embryo at pumili ng isang malusog upang palakihin. Inilagay niya ito sa gestation chamber, isang makabagong kagamitan na nagpapalago ng isang embryo tungo sa pagiging sanggol sa loob lamang ng 24 na oras. Habang hinihintay niyang mabuo ang sanggol sa artificial na sinapupunan, may narinig na putok ng baril sa labas ng pasilidad. Bumalik siya kinabukasan at kinuha ang bagong silang na batang babae mula sa sinapupunan. Pinapanood niya ang unang anak sa kanyang unang paglalakad, inaalagaan kapag ito'y umiiyak, at mahal na mahal niya ito. Sa kanilang oras ng paglilibang, gumagawa sila ng origami, at tinuturuan pa ni Inang ang bata ng sayaw. Nang umabot si anak sa tamang gulang, ipinakilala sa kanya ni Inang ang iba pang mga embryo at ipinaliwanag ang kanyang layunin sa mundo. Lumipas pa ang ilang taon at naging dalagita si anak. Madalas niyang pinapanood ang mga video ng tao sa kanyang tablet. Bagaman isa siya sa kanila, namamangha siya sa kanilang kalikasan. Isang araw, nang masira ang kamay ni Inang, madali itong naayos ni anak. Doon napagtanto ni Inang na maayos niyang napalaki ang bata. Araw-araw, sa loob ng isang oras, tinuturuan niya si anak ng mga aral tungkol sa moralidad at etika, at binibigyan siya ng mga tanong upang subukan ang kanyang konsensya. Layunin niya na ipakilala sa anak ang tunay na diwa ng pagiging tao. Isang gabi, nahirapan si anak makatulog kaya nanood siya ng mga video ng tao sa kanyang tablet. Biglang nawalan ng kuryente, lumabas siya upang hanapin si Inang at natuklasan na wala rin itong kuryente. Nakita niyang ang dahilan ay isang naputol na cable. Habang iniisip niya kung paano ito nangyari, nakarinig siya ng huni ng daga. Hindi pa siya nakakita ng buhay na hayop noon, kaya't masaya niyang nilagyan ng bitag ang daga at inayos ang cable. Habang naghihintay na bumalik ang kuryente, nahuli niya ang daga at pinagmamasdan ito ng may pagtataka. Nang muling magkakuryente, natagpuan siya ni Inang kasama ang daga at agad itong kinuha. Ang presensya ng daga ay palatandaan ng sira sa airlock system ng bunker, na nagdulot ng pag-aalala kay Inang. Ipinaliwanag niya na nakalalasan ng hangin sa labas at maaaring agad na pumatay ng tao. Upang matiyak na hindi nalasan ang loob ng bunker, gumawa siya ng mga hakbang. Dahil maaaring tagapagdala rin ng lason ang daga, sinunog niya ito kahit mariing tumutol si anak. Makalipas ang ilang araw, ipinagdiwang nila ang kaarawan ni anak. Sa hapunan, tinanong siya nito kung may posibilidad bang mabuhay ang tao sa labas ng bunker. Naging palaisipan sa kanya ang daga, at nagduda siya sa mga turo ni Inang. Simple lang ang tugon ni Inang, wala ng tao sa labas, at dahil hindi pa siya kailanman nagkamali, itinuturing niya itong katotohanan. Kinagabihan, nakarinig si anak ng ingay mula sa airlock. Nilapitan niya ito upang silipin ngunit wala siyang nakita sa unang pinto. Nang lumakas ang ingay, nagsuot siya ng hazmat suit at binuksan ang pinto. Doon niya narinig ang sigaw ng isang babae na humihingi ng tulong at sinasabing tinamaan siya ng isang droid. Agad kumuha si anak ng isa pang hazmat suit para sa babae. Nang buksan niya ang pasukan, nagbigay ito ng alarma kay Inang. Nakiusap ang babae na huwag ipaalam kay Inang ang kanyang pagdating. Nag-alinlangan si anak dahil hindi pa siya nakapagtago ng kahit ano kay Inang. Dumating si Inang ngunit hindi nakita ang sugatang babae na nagkubli sa airlock. Nang tanungin siya, sinabi ni anak na aksidente niyang nabuksan ang pasukan. Bilang parusa, agad siyang pinasailalim sa huling pagsusulit. Dinala siya ni Inang sa silid-aralan at binigyan ng tablet na may mga tanong. Ngunit iniwan niya ang pagsusulit at agad tinungo ang babae, na nawalan na ng malay dahil sa sugat. Sinuri niya ang gamit nito at nakatagpo ng baril. Nang magising ang babae, inalok niya ito ng tubig. Ngunit nang alisin ng babae ang kanyang maskara, mariin siyang tumutol dahil sa kontaminasyon. Doon nalaman ni anak na walang lason sa labas at matagal nang nagsisinungaling sa kanya si Inang. Itinago niya ang babae sa isang bahagi ng bunker bago pa man makita ni Inang. Kinuha niya ang mga gamot mula sa klinika. Samantala, natagpuan ni Inang ang maskarang lason sa airlock at sinunog ito.
Natakot ang babae at hinanap ang kanyang baril, ngunit wala na ito. Nang bumalik si anak, tinutukan siya ng babae at tinanong tungkol sa baril. Tinawag niyang droid si inang at gustong kunin ang baril upang ipagtanggol ang sarili. Laking gulat ni inang nang madiskubre niyang wala sa silid-aralan si anak. Nakita niya ang babae na hawak ito at agad siyang sumugod. Nabaril siya ng babae ngunit walang epekto ang bala. Agad niya itong pinigilan at natalo. Sinubukang hadlangan ni anak si inang at ipinaliwanag na narito ang babae dahil kailangan niya ng tulong. Naintindihan ni inang at dinala ang sugatang babae sa klinika ngunit hindi pinapasok si anak. Habang inaasikaso ang sugat nito, tinanong niya ang babae ngunit walang nakuhang sagot. Ipinagtapat niya kay anak na nagsinungaling siya tungkol sa kontaminasyon upang maprotektahan ito mula sa panganib sa labas. Nalito si anak kung ano ang dapat paniwalaan. Kalaunan, natuklasan niya sa gamit ng babae ang isang aklat na may mga guhit ng tao. Tinanong niya ito tungkol dito, ngunit tumanggi ang babae dahil pinaghihinalaan niyang utusan lamang siya ni inang. Nang ipagtanggol ni anak si inang, sinabi ng babae na malulupit ang ginawa ng mga droid laban sa mga tao. Di naglaon, humingi ng tawad si anak kay inang dahil pinapasok niya ang babae. Maingat siyang pinaunawa ni inang sa mga kahihinatnan at pinatawad siya. Habang lumalala ang kalagayan ng babae, tumanggi itong magpa-opera kay inang. Kaya't si anak mismo ang nag-alis ng bala at matagumpay na nailigtas ang babae. Pagkagising ng babae mula sa operasyon, binigyan siya ni anak ng pagkain na agad niyang nilantakan. Habang nag-uusap silang dalawa, pinagmamasdan sila ni inang mula sa malayo. Kinabukasan, sinabi ng babae na ang mga guhit sa aklat ay larawan ng kanyang mga kaanak. Hiningi niya kay anak na ilihim ang lahat ng sasabihin niya kay inang. Ikinwento niya ang tungkol sa kampo ng mga nakaligtas sa minahan kung saan siya lumaki. Iginiit ni anak na sapat ang yaman ng pasilidad upang tulungan ang mga tao roon, kaya't dapat silang dalhin dito. Ngunit nais ng babae na sumama si anak sa kampo. Maya-maya, ipinaalam ni inang kay anak na ang bala na nakuha niya mula sa katawan ng babae ay katulad ng bala mula sa kanyang sariling baril. Kaya't pinaghihinalaan niyang kapwa niya droid ang bumaril dito. Paglaon, sumalang na si anak sa pagsusulit at matagumpay itong napasa. Bilang gantimpala, pinili niya ang isang embryo na siya namang susunod niyang palalakihin. Magkasama silang naghintay sa pagsilang ng sanggol. Ngunit kalaunan, hinikayat ng babae si anak na siyasatin ang mga bala upang malaman kung sino talaga ang bumaril sa kanya, tao ba o droid. Nang suriin niya ito, nadiskubre niyang magkaiba ang mga bala, patunay na nagsinungaling na naman si inang. Habang ginagawa niya ito, nakakita rin siya ng mga dokumentong may label na para sa embryo number 2. Dito niya natuklasan na hindi siya ang unang batang pinalaki sa pasilidad. May mga nakatala pa na mga subject na tinawag na nabigo. Nang silipin niya ang incinerator, nakita niya ang labi ng panga ng tao. May natagpuan din siyang dokumento na nagsasabing ang paksa ay inabort. Nabigla siya na si inang mismo ang pumatay sa mga sanggol na iyon. Agad siyang tumakbo sa babae at ibinahagi ang kanyang natuklasan. Nagpa siya si anak na tumakas patungo sa kampo kasama ang babae. Ngunit nais muna niyang ipanganak ang kanyang kapatid upang may sama rin ito. Kinabukasan, nang tipunin niya ang mga gamit para sa pagtakas, nahuli siya ni inang. Nagkunwari itong walang alam sa kanyang plano at dinala siya sa kusina. Ngunit kalaunan, ikinulong siya roon at nagtungo kay babae upang tanungin ang tunay nitong motibo. Samantala, nakahanap ng paraan si anak upang makatakas sa pamamagitan ng pagbasag ng salaming pinto gamit ang kemikal. Nagkaroon ng sagupaan ang babae at si inang, ngunit naabala si inang nang paganahin ni anak ang fire alarm. Natagpuan siya ng babae at hinikayat na tumakas na sila nang hindi isinasama ang kanyang kapatid. Nang tangkaing pigilan sila ni inang, dinakip ng babae si anak at ginawang bihag, sabay pagbabante kay inang na buksan ang pinto. Pumayag si inang dahil ayaw niyang mapahamak si anak. Nakatakas sila at lumabas sa labas ng pasilidad. Subalit nagulat si anak sa tigang na lupa at nakakatakot na kalagayan ng mundo, kaya't nagalit siya at inatake ang babae. Ipinaliwanag ng babae na kailangan nilang makahanap ng masisilungan agad, kaya't nagpatuloy silang tumakbo. Hinabol sila ng mga droid na pumapatay ng tao ngunit nakatakas din sila at nakarating sa kanilang destinasyon. Ipinagtapat ng babae na 6 na buwan na ang nakalipas ng mag-ani ng mais ang mga droid, at bago pa nito, halos hindi makahinga ang mga tao. Sa wakas, nakarating sila sa isang dalampasigan na puno ng napakalalaking kargadong container. Una, namangha si anak sa ganda ng dagat,
ngunit napagtanto niyang ang tinutukoy na kampo ng babae ay ang mga container lamang. Doon, inamin ng babae na nagiging baliw na ang mga tao sa kampo dahil sa kakulangan ng pagkain, kaya't tumakas siya ilang taon na ang nakalipas. Nayanig si anak at pinagsisihan ang pagsama sa kanya. Walang pag-aatubili, bumalik siya sa pasilidad. Ngunit pagdating sa pasukan, hinarang siya ng mga bantay na droid at tinutukan ng baril. Nang mabanggit niya ang pangalan ni Inang, agad siyang pinapasok ng walang tanong. Masayang sinalubong siya ni Inang at ipinakita ang kanyang kapatid. Nang hamupo na ang kanyang emosyon, ipinaliwanag ni Inang ang tunay na layunin ng kanyang pag-iral. Bago pa man siya, marami na siyang pinalaking mga tao at pinalaya sa labas. Ngunit nabigo siyang isipin na maaaring maging masama ang mga ito at mag-away-away. Nang magsimula silang maging banta sa ikalawang pagkalipol ng sangkatauhan, gumawa siya ng hakbang upang pigilan ito at inatasan ang mga droid. Mula noon, nagpasya siyang magpalaki ng mga taong may etikal na pag-iisip, gaya ni anak. Habang magkasama nilang tinitingnan ang bagong silang na sanggol, tinanong siya ni anak tungkol sa mga labi ng tao na natagpuan niya. Ngunit bago pa siya makasagot, kinuha ni anak ang sanggol at tinangkang tumakas mula sa pasilidad, nilinlang si Inang upang makulong. Nagkaroon ng alarma at sinimulang putulin ng mga droid ang pinto. Tinutukan ni anak si Inang ng baril at inutusan siyang paatrasan ang mga droid. Ipinaliwanag ni Inang na iisa ang kanilang kamalayan at layunin. Sinabi ni Inang na maaari siyang lumisan ng walang kasama o manatili at tulungan siyang palakihin ang sanggol. Ngunit iginiit ni anak na natapos na ni Inang ang kanyang tungkulin sa pagpapalaki sa kanya. Nais niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpapalaki sa bata nang siya lamang. Bigla namang huminto ang mga droid sa pagputol ng pinto. Hiniling ni Inang kay anak na patayin na siya dahil natapos na ang kanyang layunin. Binaril siya ni anak sa CPU, at tuluyan siyang namatay. Inako ni anak ang responsibilidad na iligtas ang sangkatauhan mula sa ganap na pagkalipol. Sa huli, ipinakita ang babae na nakatagpo ng isang droid na kawangis ni Inang. Sinabi nito na natapos na rin ng babae ang kanyang layunin, na tila nagpapahiwatig na isa rin siya sa mga anak ni Inang na inilaan upang subukan ang kakayahan ni anak. Sa katapusan, makikita si anak na kinakantahan ng kanyang kapatid at inaalagaan ang iba pang mga embryo. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video.